President Trump just announcing a ceasefire between Israel and Iran. As U.S. President Donald Trump claims a ceasefire has been achieved between Iran and Israel. Fake news, ang tigil putukan o ang ceasefire ng Iran at Israel na sinabi ng Presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. O kapatid, tama ka, hindi pala totoo ang ceasefire na sinabi ni Trump at pinabulaanan ito ng Iran na wala naman daw silang sinabi tungkol sa tigil putukan. Sa madaling salita, patuloy silang makikipaglaban. Kahit ako kapatid, akala ko kanina ceasefire na. Natuwa naman ako dahil hindi na magbubuwis pa ng buhay ang mga sundalo at mga mamamayan ng Israel ay makakahinga na ng maluwag at walang takot. Pero mali pala dahil hindi kinumpirma ng Iran ang tigil putukan na sinasabi ng Amerika. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin. Baka mamaya ikaw na ang sunod na mabigyan ng papremyo. Simulan natin ang kwento. Sa mga nakalipas na oras, dininay ng Armed Force General ng Tehran ang sinasabing tigil putukan laban sa Israel. Kung babalikan natin, nag-post si President Donald Trump ng Amerika na magkakaroon ng ceasefire ang dalawang bansa. Pero hindi, dahil pinabulaanan ito ng Iran at sinabi na wala naman silang inilabas na balita na titigil sila sa pagbomba sa Israel. Ayon sa Iran Foreign Minister na si Abar Araghchi na wala naman talagang ceasefire agreement na ginawa ang Iran at Israel. Pero kung unang titigil sa pag-atake ang Israel, titigil din ang Iran. Ang Tehran Times Fire News Agency at Mer News ay nag-announce ng completely false or fake news patungkol sa usaping ito. Ayon dito, there's no formal or confirmed ceasefire. What Trump called a ceasefire is widely viewed as fake news, rejected by Iran, and not supported by Israel's actions or official statements. If you're seeing social media screenshots, flashy headlines, or viral videos, be cautious. They are part of the disinformation swirl around this conflict. Reliable confirmation would require independent verification from both governments or neutral parties, and that's simply absent. So wag tayong masyadong maniwala sa mga online post dahil hindi lahat ng nababasa ay totoo. Pero sana kapatid, ang fake news na ito ay maging totoo. Ang ceasefire na hinihiling ng lahat para sa Israel at Iran ay magkatotoo sana dahil maraming buhay na ang nawawala at dalawang bansang nasisira. Mapunta naman tayo sa Amerika at Iran kung saan noong June 23, 2025 naglunsad ang Iran ng missile strike patungo sa airbase ng US sa Qatar. Ito ay ang isa sa pinakamalaking base militar ng US sa gitnang silangan. Tinatayang nasa 6 hanggang 19 missiles ang pinakawala ng Iran. Ngunit napigilan agad ito ng air defense at walang nasawi o nasaktan. Dahil sa pangyayaring ito, may mga narinig na malakas na pagsabog ang Doha, Qatar, kaya naman pansamantalang isinara ang airspace ng Qatar dahil sa pag-atake ng Iran. Pero bakit inatake ng Iran ang base militar ng Amerika sa Qatar? Ito yon. Ayon sa Iran, ito ang ganting salakay nila matapos bombahin ng mga US airstrike ang mga pasilidad ng nuklear sa Iran. Sinabi rin nila na hindi nila layunin kalabanin ang Qatar. Ang airstrike na ginawa nila ay para sa US at bago nila ito ginawa, nagbabala muna sila sa Qatar. Ngunit ayon sa Qatar, ang Iran ay lumabag sa kanilang soberanya at nagbanta na may karapatan silang gumanti sa ginawa ng Iran sa kanila ayon sa batas ng internasyonal. Ayon naman kay Donald Trump na mahina ang ginawang pag-atake ng Iran at walang kailangang gantihan, mas pinili ng US na mag-focus sa kapayapaan. Nangyari ito sa gitna ng 12 araw na tensyon sa pagitan ng US at Iran na nagsimula sa mga airstrike ng Amerika sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Bukod sa Qatar, binantaan din ng Iran ang mga base ng US sa Iraq. Maraming mga bansa gaya ng Saudi Arabia, UAE, Egypt at Jordan ang kinundina ang Iran at sinasabing labis itong paglalapastangan sa soberanya ng Qatar. Ang pag-atake ng Iran sa Qatar ay simbolo o hakbang ng paghihiganti sa US.
Ngunit ito'y nagdulot ng malaking pangamba sa rehiyon. Na-intercept naman ang mga missile at walang malubhang pinsala. Ngunit nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan. Sana kapatid, matapos na ang sigalot na nangyayari sa mundo. At yan muna ang update natin ngayon. This is WinYT. I-update ko sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa panonood mo. I'm out.